Iniurong muna ng Malacanang ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatakda sana sa December 20 para sa panukalang national budget ng 2025. Nire-respeto naman ng ilang mambabatas ang desisyon ng Pangulo para mas mapag-aralan daw ang mga nilaang budget sa iba't ibang ahensya. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Napurnada ang petsa ng pirmahansa ng magaganap ukol sa panukalang national budget para sa 2025. Ang sanay iseselyado ng 6.352 trillion pesos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. postponed muna. Ayon sa pahayag ng Executive Secretary ng Palasyo na si Lucas Bersamin, susuriin pang mabuti ng Pangulo ng mas mahabang panahon ang nakapaloob sa General Appropriations Act. Pangungunahan mismo ng Pangulo ang assessment ng panukalang budget katuwang ang mga pinuno ng iba pang mga departamento. Kinumpirma rin ng Palasyo na may ilang probisyon sa national budget na i-veto para sa interes at kapakanan ng publiko batay na rin sa nakasaad sa batas. Pabor naman dito ang maraming mga mambabatas at senador. We respect the decision of the Office of the President. Ito ay nagpapatunay na sensitive ang ating Pangulo sa panawagan ng taong bayan. I think that Congress, I don't think, will even question yung veto power ng ating Pangulo. And they will just look into the specific items that the President wants reviewed. Binigyang diin din ng mga mambabatas na karaniwang proseso na ang pasya ng Pangulo. Gayong importante at malaking responsibilidad ito ng ehekutibo. Inasmuch that it is Congress' duty to approve the budget, in the end, it is the President's duty also to execute the budget. And his inputs, his wisdom, as well as his priorities will play a big role. Pabor din si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa naging desisyon ng Palasyo dahil naniniwala siyang hindi dapat madaliin ang pagpapatibay sa pondo. Lalo pat naging kontrobersyal ang pagkaltas sa budget ng Department of Education at PhilHealth. So kung ikaw ang executive branch na pinanggalingan ng budget proposal, sisilipin mo bakit nag-suffer ng cuts yung dalawang sector or dalawang priorities ng administration. Suportado rin ito ni Senate President Chis Escudero dahil bahagi na raw talaga ng sistema ng checks and balances ng konstitusyon ang pagbusisi ng Pangulo sa pambansang pondo. Habang tinawag naman ito ni Senate Finance Committee Chair Grace Poe na simbolo ng malusog na demokrasya tungo sa mas matatag na ekonomiya. Wala pa namang inilalabas ang palasyo na petsa kung kailan itutuloy ang pagladda ng Pangulo sa 2025 national budget. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano.